Siguro kaya ka na sa video na to, kasi dahil naghahanap ka ng ipapalit mong gulong, dyan sa gulong mo na muntik kang ipahamak sa biyahe. Well, I guess, nasa tamang video ka. Well, bago natin to simulan, kung gusto mo mag-like, comment, share, and subscribe, hindi kita pipigilan. Basta wag mo lang kakalimutang i-click yung bell button para updated ka sa mga parating nating videos. So, yun na nga. Nandito ka sa video na to dahil naghahanap ka ng ipapalit mong gulong. Okay, so let's do this. Ladies and gentlemen, the Pirelli Angel Scooter Tire. Nabili ko siya sa halagang 6,800 kasama na yung pagpapakabit, tire sealant, pito, at saka yung labor itself. Oh, uunahan ko na kayo. Mamaya mag-comment pa kayo, sabihin nyo, sa amin 5K lang. Well, in that case, as long as original, I'm happy for you. Mag-purchase ka na kasi baka mamaya maubusan ka pa. Well, anyway, nasa na nga ba tayo? So, yun na nga. Naghanda tayo ng 3 category para malaman natin kung papasa ba siya sa standard ng karamihan. Ang isa dito, ang unang-una ay ang presyo. Pangalawa, ang quality. At ang pangatlo ay ang performance rating sa basa at tuyong daan. So, lahat ng videos and footage na makikita nyo dito is merong maaraw, merong maulan, merong mahamog, merong mga buhangin. So, lahat ng yon makikita nyo, footage natin yon collected, and pinagsama-sama natin para magkaroon kayo ng comparison regarding sa performance. And take note, lahat ng videos na ipapakita namin sa video na ito ay 6 months after ma-install yung gulong. So, ibig sabihin, wala na siya sa break-in period niya. Sa break-in period niya, gamit na siya. So, ibig sabihin, tapos na yung break-in period niya, chapter close, parang Katniel. The first one is price. When you say price, you have to pronounce the P kasi alam mo naman ng Pilipino mapanlait. Charing! Kidding aside, the price of this one is 6,800. So, you have to think of it kung kaya ba talaga or mas worth it na pag-ipunan. Or baka kaya namang pagtiyagaan lang muna yung stock. Pwede naman munang hindi magpalit. And then, earn your money, save it, and then saka bibili pag afford na. 'Di ba? Kasi most of us, even I as a Filipino, nahirapan ako dun sa 6,800 ah. Hindi naging madali yun sa akin. Talagang pinag-ipunan ko rin siya. Talagang inipit-ipit ko yung pera ko kung saan-saan. Nilagay ko sa brief, nilagay ko kung saan, nilagay ko sa gitara, sa ilalim ng unan, kung saan-saan. Hanggang tingin ko kompleto na, kinolekta ko siya, saka ako pinambili. So pagkasalpak pa lang, tinesting ko na siya kagad, 3 consecutive days. So yun nga, totoo nga yung sabi nila na meron pa siyang parang wax, factory wax dun mismo sa gulong. So, hindi ka dapat magpakakumpiyansa sa mga banking agad kasi, naku, malaki ang tsansa na mapapahama ka kapag ganyan. So, iba yung ingat lang, di ba? Sa simula lang naman yan eh. After 100 or 150 kilometers na tinakbo niyan, eh, pwede na, laro-laruin mo na. So, ito yung footage natin after ng ulan na papasok tayo ng opisina. So, syempre, kakatapos na ng ulan, basa yung buong kalsada. So, it was a perfect time para i-testing yung ating gulong. So, yun. Sa paggamit ko sa kanya, wala naman ako naging problema so far. Wala rin naman ako naramdamang pagkadulas sa mga normal surfaces. Siyempre, maliban na lang siguro kung mabuhangin talaga, no? Pero, iba pa rin yung kapit niya talaga kumpara dun sa stock. Kasi yung stock kasi, hindi ko alam meron siyang dulas factor eh, kapag ganyan, no? Yung mga pintura sa baba, mga nasa pintura sa kalsada, lalo na sa motorcycle lane, di ba may mga boundaries yun na pintura. Pag nadadaan mo yung stock doon, talagang itutulak niya pa labas or paloob yung motor mo ng pasimple. Parang ganun yung pakiramdam eh. Which is nakakatakot kasi kung mabilis ka or sabihin natin mabagal man or mabilis, eh once na tinulak ka ng ganun, minsan nakaka-alarma eh. Kaya yun din, dagdag din na nakakatakot yung mga ganong type. Eh ito, si Pirelli, tinry ko siya sa ganyan. Tinry ko idaan sa guhit, tinry ko sa solid lane, sa mga broken lines. Wala naman naging problema so far. Sa tagal na ginagamit ko siya. And base sa mga research ko, mga nakikita ko nagpo-post sa FB, yung mga ibang komento ng tungkol sa Pirelli, kaya daw nila i-running flat yung Pirelli. Commonly kasi kapag dapa yung gulong mo, dapa talaga eh. Ibig sabihin kapag flat talaga siya at may butas, talagang dapa siya. Hindi katulad ni Pirelli na mabutas man, kaya mo pa siyang itakbo hanggang sa vulcanizing shop para ma-repair yung gulong mo.
kumpara sa ibang brand. Well, hindi na tayo magme-mention ng brand pero yun nga daw yung nangyayari. High quality siya, o maganda yung kapit, maganda yung ano, etc. Pero once na nabutas daw, talagang dadapa yung gulong. Which is, nakaka-alarma. Paano kung sa gitna ng kawalan ka maplatan, di ba? Parang, ang hirap. Medyo malayo-layo yung alay lakad yun. Sa mga ganong characteristics ng gulong, gusto ko mag-invest Yung tipong, hindi ka basta-basta ilalaglag. Kasi ang hirap naman kung sa kawalan, di ba, maplatan ka. At least, dito, maplatan ka man, kaya mo pang i-running flat dahil makunat talaga yung gulong. And hindi naman siya kunat to the point na madulas. Yung kunat niya talagang it makes sense kasi makapit talaga yung gulong. So yung materials na ginamit talaga is higher quality kumpara dun sa mga nasa market natin ngayon, which is madulas talaga. Kaya minsan yung mga sinasabi ng ibang vlogger na gulong, well, okay naman sila siguro technically in the first 3 months. Pero kapag beyond that na, parang medyo suspicious na kasi imposible namang ganun sila kakunat din within that price, di ba? Kasi yung presyo nila halos, yung presyo ng isang Pirelli Angel scooter, halos presyo na ng pares na gulong sa ibang brand. Mga lower brands na may tuturing natin. And based sa aking mga nababasa, mga review, ilang months lang daw, may paglobong nagaganap, iba daw, nasisiraan, nagkakalbo agad. Well, hindi ko naman sila kilala and hindi rin natin alam yung usage nila, kung daily using ba yun, kung sila ba ay mga bayaning Grab drivers or mga motorcycle riders na araw-araw bumabiyahe. Hindi natin alam kung paano nila ginagamit. Pero wala pa ako nabasa na Pirelli na maraming reklamo or maraming complaints tungkol sa performance and sa quality ng gulong mismo. So para sa akin, tuwing maulan or basa ang daan, Pirelli Angel talaga, subok na. 10/10 para sa akin. Ito naman yung time na umakyat ako ng Maliko. Okay? So take note 7 months ko nang gamit yung ating Pirelli Angel scooter. Yung mga foggy roads katulad nito, consider it wet. Kasi basa talaga. Medyo nag-moist talaga yung daan. So, consider it wet. Kaso nakakatakot kasi pag basa tapos mabuhangin, yun ang nakakatakot talaga Yung konting basa lang tapos mabuhangin. Sigurado talaga dulas yun. Pero so far, umuwi naman ako ng walang bangas. Nakauwi ako ng walang bangas, I assume na maganda talaga yung kapit ni Pirelli sa mga ganitong foggy situations. So, 10/10 pa rin siya para sa akin. Okay, so itong footage naman na ito is almost 1 year ko na siyang gamit. Okay? So, matagal-tagal na rin, di ba? Nagka-problema ba ako? Somehow yes. Nagka-problema ako. Pero hindi sa quality. Actually, nakatulong pa nga yung quality niya sa akin. Ganito kasi yung nangyari. So, umattend ako ng isang event and then, unfortunately, nabutas yung gulong. Nakasagasa ako ng tornilyong medyo mahaba-haba. So, nabutas siya. Technically, tiningnan ko. Sabi ko, bakit ganun? Parang may mali sa takbo niya. And, nung time na yon nasa Kamuning ako Nasa Kamuning ako. Isipin nyo, Kamuning. Ang layo nun. Naitakbo ko pa siya hanggang dito sa amin sa Batasan para magpa-vulcanize. Pagdating sa tuyong daan, panalong-panalo, approve. Walang problema kay Pirelli Angel. Hindi ka madudulas, hindi ka basta-basta kakalas. Okay, so hindi ko alam kung ano pang dapat kong sabihin para lang makumbinsi kayo na maganda. Pero 10/10 talaga, mapatuyo or basandaan. So yun na lang muna. Kung nagustuhan nyo ang ating vlog, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to hit the bell button para updated kayo sa mga parating nating videos. This is Samson PH. See you on the next one.